Good day, Kamaster! Ang topic natin sa araw na to, ituturo ko sa inyo paano malalaman na sira na ang battery. So meron po tayong battery dito na NE60 Motolite Gold. Ayan po, mapapansin nyo, Motolite Gold po ito. Ang size or sukat sa battery na to, NE60 po. 47 amperes, 12 volt, maintenance free battery. Ibig po sabihin, less hassle. Hindi na natin kailangan ng tutubigan ito kasi po ang battery na ito ay ready to use. At once na ma-meet ang 2 to 3 years, automatic i-dispose na po ito or itatapon na po. Kasi po ang kategory ng maintenance free battery ay disposable. So itong battery na ito ay battery ng ating customer at ito daw ay naka 4 years na mahigit ng pagserbisyo sa battery na to. Dahil binili niya ito, dito rin po sa akin ito binili, 2020, June 12, 2020. So ngayon ay June 13 na siya, 2024. So 4 years na po mahigit ang tagal sa battery na to. Sulit na ang paggamit ni sir. I-check ko raw kung sira na ba o hindi. Baka daw sa sasakyan niya ang problema. So ngayon atin itong i-check at i-share ko sa inyo para matuto din po kayo paano mag-check ng battery kung ito ba'y sira na. So unang-una na gagawin natin sa pag-check ng battery, iba-battery tester muna natin. So kakabit lamang natin dito sa positive polarity ng battery. Kabit natin dito sa negative polarity ng battery. As you can see, Kamaster, nakuha nating reading ay 12.6 volts or 12.65 volts. So pagka ganyan, full charge po ang baterya kasi nasa tamang voltahe po ang reading niya. So ganun pa man, di po natin basihan ang pagkakaroon ng mataas na voltahe ng isang baterya. So tanggalin muna natin yan. At aalisin muna natin itong sticker dahil may 6 na butas po ito. I-check natin para malalaman natin ang status sa specific gravity ng battery. Alisin lamang natin itong sticker. Ayan. So pagbukas niyan sa 6 na takip, pwede kayong gumamit ng pera. Ito, piso lang po ang gamit ko. Pwede rin 25 centavos. Clockwise po ang pagbukas nito. Pag ganun po, ayan. Ayan. Lahat po ay clockwise. Pagsara naman po nito ay counterclockwise. Ayan. So ayan, bukas na po yan at susukatin natin yung specific gravity ng tubig. Gumamit tayo ng hydrometer tester. Ito po ang itsura ng hydrometer tester. So mag-una tayo pagsukat dito sa positive, pinakaunang butas. Ang sukat ng tubig ay 1250 which is tumapat sa kulay puti. So may specific gravity ang tubig ng baterya. Goods na goods po yan. Pangalawang butas. Ang sukat ng tubig ay ganun din po, 12.50 or 1.250 SG. So may specific gravity ang tubig ng battery. So goods pa rin po. Pangatlong butas. Ang sukat ng tubig ay 12.50 or 1.250 which is tumapat sa kulay puti. So goods na goods, may specific gravity pa rin ang tubig ng battery. Pang-apat na butas na tayo. Ang sukat ng tubig ay 12.50 or 1.250 which is tumapat sa kulay puti. So may specific gravity pa rin ang tubig ng baterya, goods na goods pa rin. Pang-limang butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 12.50 or 1.250 which is tumapat sa kulay puti. So may specific gravity pa rin ang tubig ng baterya, goods na goods. Pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ang sukat ng tubig ay 12.50 or 1.250 which is tumapat sa kulay puti. So may specific gravity ang tubig ng baterya, goods na goods. So overall, ang status sa battery na ito ay sira na po. So sa mga nagtatanong dyan, bakit sira na po yan, Kamaster? Ang tubig nandito naman sa kulay puti. Sa 1250 lahat po. So papaliwanag ko lang po. Pagka ang tubig ng baterya ay 12.50 tapos ang voltahe niya ay
12 volts mahigit, as long as 12 volts pataas, gaya ngayon 12.6, sira na po yun. Pero kung ang voltahe ng baterya ay 11.7 or 11 volts, tapos itong specific gravity ng baterya ay nandito sa kulay pula, which is recharge po ang nakalagay dyan. So, alin man dito sa mga number na nasa pula, lubat lang ang baterya. Pero kung dito na sa kulay puti, 1250 or 12.25, tapos ang reading ng voltahe ng baterya ay 12 volts, 12.6, 12.5, 12.4, 12.3, umaabot siya ng 12 volts, sira na po yun. Pero kung ang reading ng voltahe ng baterya ay 11.7, hindi umabot ng 12 volts, 11 volts, mga ganon, tapos ang reading ng voltahe ng baterya dito sa kulay pula, lubat lang po yun, kailangan natin i-charge. So, iba-iba po kasi ang ano sa baterya ay, hindi naman to pwedeng 11 volts. Ang reading ng voltahe niya, 11 volts or 11.7, tapos ang tubig ay dito sa kulay puti, tatapat, hindi po ganon. Kung 11 volts mahigit ang reading sa voltahe ng baterya, ang tubig niya automatic dito siya malagay sa pula, kasi po recharge po yun. Kasi dito sa kulay puti, sira na po yan. Pagka dyan tumapat ang tubig, tapos ang reading ng baterya 12.6, sira na po yun. So, sira na po itong battery na ito. So, ganun lang po kasimple ang pag-check ng battery kung paano malalaman na sira na ito. So, ito po ang pinalit ni Sir. Actually, nandun pa siya sa bayan, hindi pa siya bumalik. Nag-withdraw pa daw siya ng pera. Ito po, chinarge ko lang. Bago po ito. In E60 po ito, ganun din, in E60 gold. Chinarge ko siya para full charge talaga. Kasi ang charge niyan, factory charge pa kasi yan eh. Kailangan bago natin i-release sa customer, kailangan natin painitin muna. Charge natin ng ilang minuto. Okay? So yun lang. I hope nakatulong. Kung nakatulong ang ating video, please give me a thumbs up. Share nyo na rin sa mga friends, kakilala, kung sa tingin mo na matutulungan ng ating video. And huwag po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Battery Master TV. Bye!